Kakapropose lang ni Tyler sa dating asawa ni Jordan sa harap niya. Nang makita kung gaano kawalang galang si Tyler kay Jordan, nakaramdam si Victoria ng matinding pagnanasa na humakbang at bigyan siya ng isang sampal muli tulad ng ginawa niya noon. Gayunpaman, hindi niya ito ginawa. Kung mas maagang pakasalan ni Hailey Camden si Tyler Collins, magkakaroon ako ng pagkakataon na makasama si Jordan. Ang mga babaeng elite sa negosyo ay nagbigay ng malaking kahalagahan sa kanilang mga personal na interes. Kung ikinasal sina Tyler at Hailey, ito ay talagang isang magandang bagay para kay Victoria. Hindi rin sila pinigilan ni Jordan. Pinigilan ni Jordan si Tyler na magpatuloy sa kanyang panukala sa pamamagitan ng pag-off ng mikropono at pagsira sa mga lobo, dahil lamang naapektuhan ng mga aksyon ni Tyler ang kapaligiran at mga bisita. Sa pag-alis ng mga pandekorasyon na bagay, ang isang ordinaryong customer na nagmumungkahi sa ibang customer ay hindi na lumabag sa anumang mga patakaran. Higit sa lahat, nais ding malaman ni Jordan kung papayag si Hailey sa panukala. 3 taon nang kasal sina Hailey at Jordan at ilang araw lang naghiwalay. Kaya naman, gusto niyang malaman kung ikakasal na muli si Hailey sa iba sa lalong madaling panahon. Napatingin si Jordan kay Hailey. Nataranta si Hailey dahil hindi man lang niya naihanda ang sarili para dito. Bagamat sa planong iginuhit nila ni Rachel Quinn, ang susunod na hakbang ni Hailey ay ang pakasalan si Tyler, gayunpaman, ayaw pumayag ni Hailey ng ganoon kabilis. Sabi ni Hailey, Tyler, pwede mo ba akong bigyan ng oras para pag-isipan ito? Hindi niya ito tinanggihan kaagad, ngunit hindi rin niya tinanggap ang proposal. Tumango si Tyler. Nakailang beses na talaga siyang mag-propose kay Hailey. Siya kasi ang tinanghal na pinakamagandang babae sa Orlando na malayong maabot, kaya inaasahang mabibigo siya sa unang pagsubok. Okay, walang nagmamadali. Maglaan ng oras at isaalang-alang ito, ngunit mangyaring tanggapin ang sing-sing na diamante. Tumayo si Tyler at inilagay ang box ng sing-sing ni Tiffany sa kamay ni Hailey. Kinuha ni Hailey ang kahon at tiningnan ang kumikinang na sing-sing na diamante sa loob, na labis na nalulugod sa tuwa. Gayunpaman, hindi nagtagal ay nagmukha siyang malungkot at malungkot. Naglakad siya patungo sa Jordan na may masamang tingin at sinabing, palagi mong sinasabi na mayaman ka, at ikaw ang may-ari ng isang korporasyon at isang restaurant. Kung talagang kargado ka, bakit hindi mo man lang ako binigyan ng diamond ring? Noon, dinala mo ang iyong mga bag at lumipat sa aking tahanan nang hindi man lang nag-propose sa akin. Hindi mo ako binilhan kahit isang engagement ring o wedding ring. Sa katunayan, nabigo nga si Jordan na bigyang kasiyahan si Hailey sa aspetong iyon. Ito ay marahil ang hiling ng bawat babae na mapropose sa grandly na may magandang sing-sing na brilyante. Gayunpaman, pinakasalan ni Jordan si Hailey bilang isang live-in na asawa, kaya hindi niya maibigay sa kanya ang mga bagay na iyon. Sinabi ni Jordan, kung hindi ka naging tapat sa akin, binabayaran kita ng isang 21 karat na sing-sing na diamante. Biglang naalala ni Hailey ang isang pelikula na pinamagatang 21 karats na napanood nila ni Jordan nang magkasama sa mga sinehan noong isang taon. Pagkatapos manood ng pelikula noong araw na yon, nalungkot si Hailey tungkol sa katotohanang hindi siya binigyan ni Jordan ng sing-sing na diamante. Noong araw na yon, nangako si Jordan na tiyak na babayaran niya ito ng isang 21 karat diamond ring isang taon mula noon. Noong mga oras na yon, tawa lang ng tawa si Hailey dahil hindi siya naniniwala na magagawa ito ni Jordan. Hindi na nagtagal si Jordan at sa halip ay bumalik sa ikatlong palapag kasama si Victoria. Pagbalik nila sa kwarto sa ikatlong palapag, sinabi ni Victoria, maaaring hindi tinanggap ni Hailey ang proposal ni Tyler Collins ngayon, ngunit hindi rin niya ito tinanggihan. I'm guessing she'll say yes if he proposed to her again ng ilang beses. Nanatiling tuwid si Jordan habang kumukuha ng isang basong tubig at humigop nito. Na-curious si Victoria na malaman kung ano talaga ang naisip ni Jordan tungkol sa ideya ng pagpapakasal ni Hailey at Tyler. Ang katotohanan na ginagawa ngayon ni Jordan ang kanyang paghihiganti kay Zach ay nagpakita na siya ay isang mapaghiganti na tao. Hindi naniniwala si Victoria na upo na lang si Jordan at panoorin sina Hailey at Tyler na masaya sa conjugal bliss pagkatapos nilang lokohin siya. Ang intuwisyon ni Victoria ay nagsabi sa kanya na si Jordan ay dapat na gumawa ng isang plano para sa paghihiganti laban sa kanila. Matapang na hula ni Victoria. Still, umaasa ka rin bang ipapakasal ni Hailey Camden si Tyler Collins para makapunta ka at sabihin sa kanila balang araw na ikaw ang presidente ng Ace Corporation at pagsisisihan ni Hailey Camden kapag huli na ang lahat?
Biglang napatigil si Jordan sa pag-inom ng kanyang inumin at nagtatakang tumingin kay Victoria. Talagang nahulaan ni Victoria ang planong nasa isip ni Jordan. Tumango si Jordan kay Victoria ng may kasiyahan. Napakatalino mo. Karapat-dapat ka talagang maging vice president ko. Tuwang-tuwa si Victoria. Tama ba ang hula ko? Umiling si Jordan at sinabing, pero hindi ko nagagawin pagkatapos nilang ikasal. Gagawin ko to sa araw ng kasal nila. Hahayaan kong malaman ni Hailey Camden sa araw na ikasal siya sa isang lalaki na sa tingin niya ay ang pinakamayamang supling na mapapangasawa niya, na ako ang tunay na Megrich tycoon. Sa araw na yon, hindi ko lang hahayaan na malaman ni Hailey Camden ang katotohanan. Ipapaalam ko rin sa lahat ng tao sa industriya ng negosyo sa Orlando na ako, si Jordan Steele, ang dating live-in na asawa ni Hailey Camden, ngayon ay presidente ng Ace Corporation at ang pinakamayamang tao sa Orlando. Agad na nagising si Victoria sa pagkabalisa. Tuwang-tuwa siya nang makitang tama ang hula niya. Madaling hiniling ni Jordan kay Hailey na pumunta sa Ace Corporation, kung saan ipapakita niya sa kanya ang shares transfer agreement at hihilingin sa buong staff na patunayan na siya ang presidente. Gayunpaman, hindi niya ito ginawa. Kung hahayaan niyang malaman ni Hailey ang katotohanan ngayon, sigurado siyang 100% na itatapon niya muli ang sarili sa kanya at hihingi ng tawad kung gaano siya naging tiwala sa kanya sa nakalipas na 3 taon. Kahit na hindi pumayag si Jordan na makipagbalikan sa kanya, ang mga kahihinatnan na dadalhin ni Hailey ay masyadong maliit. Hindi na niya kailangang harapin ang mga magugulong issue na darating sa pagkaputol ng relasyon nila ni Tyler. Paano kung natupad niya ang plano noong napangasawa na ni Hailey si Tyler? Magiging komplikado ang usapin. Kung naging asawa na ni Hailey si Tyler, ano ang gagawin niya pagkatapos malaman ang tunay na pagkatao ni Jordan? Makipagdiborsyo muli sa kapinsalaan ng pagkakasala sa mga Colin at pagkatapos ay gumapang pabalik sa Jordan. Masyadong mataas ang presyo ng paggawa niyan. Gustong malaman ni Jordan kung ano ang pipiliin ni Hailey pagdating ng araw. Nanatiling composed si Jordan at sinabing, bago sila ikasal, gusto kong maging isa sa pinakamayamang tao sa Orlando pati na rin bilang isang restaurant magnate na may monopolyo sa industriya ng restaurant. Gusto ko ring kontrolin ang entertainment industry at lahat ng iba pang industriya na maaari kong hawakan. Gusto kong maging hari ng lungsod na ito. Ang hari ng Orlando. Bumibilis ang tibok ng puso ni Victoria. Sa lahat ng mga taon na ito, siya ay naghahanap ng isang dominanteng lalaki tulad ni Jordan. Gusto kong maging reyna ng Orlando. Lihim ding nagtakda ng layunin si Victoria para sa kanyang sarili. Sa kabilang banda, naisip ni Ashley sa sarili, gusto kong maging asawa ni Mr. Steele. Bang! Bang! May kumatok sa pinto sa labas ng kwarto. Come in, sabi ni Jordan. Ang taong pumasok ay ang manager ng restaurant. Naglakad siya patungo sa Jordan na may hawak na electronic tablet. Mr. Steele, pinanood ko lang ang footage ng surveillance camera. Ang mikropono na ginamit para sa pagganap ngayon ay pinalitan ng isang taong malamang na maging isang customer dito. Sinusuri namin ngayon ang bawat isang pribadong silid. Sabi ni Jordan, hindi naman kailangan. Dumiretso na lang sa rooms 422 at 501. Natigilan ang lahat sa gulat, nagtataka kung paano nalaman ni Jordan na ang mga bisita sa 2 silid na iyon ang may kasalanan. Sa katunayan, ang mga customer sa labas ng 2 silid na iyon ay ang mga sumubok na mag-udyok ng galit sa loob ng iba pang mga customer sa pamamagitan ng paghahagis ng mga bagay sa ibaba sa sandaling magkaroon ng slip-up sa pagtatanghal. Hulaan ni Jordan na sila ang may kasalanan. Muling tumingin si Victoria kay Jordan nang may paggalang sa pagkamangha sa kanyang kahanga-hangang alaala. Hindi nagtagal, dinala ang lalaking nahuling nagnanakaw ng mikropono ng mga surveillance camera. Anong dinala mo ako dito? Umiinom ako ng mga kasama ko. Diretso sa punto. Naiinip na sabi ng binata na may halong inis. Tumingin sa kanya si Jordan at nagtanong, pinadala ka ni Zach Smith, hindi ba? Agad na nataranta ang binata at naging palipat-lipat ang kanyang tingin. Gayunpaman, itinanggi niya, sino si Zach Smith? Hindi ko siya kilala. Bagamat itinanggi ito ng lalaki, kumpiyansa na si Jordan na siya ang ipinadala ni Zach. Si Jordan ay kumuha ng mga aralin sa sikolohiya mula sa isang kilalang propesor ng sikolohiya. Tinuruan din siya ni Roland Miller at ng kanyang lolo ng kaunting anatomya ng tao noong bata pa siya.
Kaya naman, mahusay si Jordan sa pagbabasa ng mga tao at paghusga sa kanila batay sa kanilang mga salita at kilos. Siyempre, hindi siya nagtagumpay sa lahat ng pagkakataon, at si Hailey ay isang halimbawa ng kanyang pagkabigo. Gayunpaman, sigurado siya sa taong nasa harapan niya. Sinabi ni Jordan, ibigay mo sa akin ang iyong cellphone. Dahil ang taong ito ang pinadala ni Zack, siguradong may records ng mga tawag at text messages na ipinagpalit niya kay Zack sa kanyang cellphone. Halatang lalong nataranta ang lalaki. Gusto mo ibigay ko sa iyo ang cellphone ko? Anong karapatan mo para gawin yon? Sino ka sa tingin mo? Gusto mong gawin ang mga bagay sa mahirap na paraan, ha? Si Jordan ay handang bumangon at turuan siya ng leksyon. Gayunpaman, sinabi ni Victoria, Mr. Steele, hayaan mo akong gawin ito. Nagulat si Jordan dahil kahit mahina at payat itong binatang kaharap nila, babae pa rin si Victoria. Naisip niya na hindi masyadong madali para sa isang babae na magpasakop sa isang lalaki. Nang makitang naglalakad si Victoria, pinalaki ng binata ang kanyang magandang mukha at magandang figura. Sa kumikinang na mga mata, he remarked, Ni-ay, what a gorgeous woman. Siya ay 10 beses na mas mahusay kaysa sa kabit na kinuha ko para sa 100 box kahapon. Halika, babe, nandito ang cellphone ko. Halika kunin mo kung kaya mo eh. Bago pa matapos ang sinabi ng lalaki ay agad na lumapit si Victoria at idiniin ang kamay sa hapagkainan. Bang! Nagulat si Jordan dahil hindi niya inaasahan na sanay din pala si Victoria sa pakikipaglaban. Siya ay mas matatag kaysa sa karamihan ng mga babae, at ito ay isang piraso ng cake para sa kanya upang makitungo sa pisikal na mas mahinang mga lalaki. Si Victoria ang may kontrol sa kamay ng lalaking iyon, at pagkatapos i-unlock ang kanyang cellphone gamit ang kanyang fingerprints, inihagis niya ang cellphone kay Jordan. Galit na galit ang binata. Naagaw talaga ng babae ang cellphone ko ng napakadali. Nakaramdam siya ng matinding kahihiyan. Yee, how dare you agawin Loy cellphone away? Papatayin kita. Nataranta ang binata at tumalon patungo kay Victoria. Gayunpaman, sa puntong ito, nakabangon na si Jordan at handa nang iligtas si Victoria. Gayunpaman, hindi nagpanik si Victoria, sa halip ay hinintay na lumapit ang lalaki habang nakaugat sa lupa. Nang gawin niya iyon, hinawakan siya nito sa kanyang damit, inihagis sa kanyang balikat, at sa hapagkainan sa isang solong pagkilos. Bang! Ah! Napasigaw ang lalaki sa sakit. Pinalakpakan ni Victoria ang kanyang mga kamay at buong tapang na sinabi, paumanhin, Mr. Steele, duda ako na maaari pa tayong magpatuloy sa pagkain. Napatulala si Jordan. Ibinaba niya ang cellphone ng lalaki at saka sinabi habang pumapalakpak ang dalawang kamay, bravo, Victoria. Labis na namangha si Ashley. Niyakap niya ang baywang ni Victoria at napabulalas, Miss Clark, napakalakas mo. Ang binata ay natalo ni Victoria, ngunit hindi niya matanggap ang kanyang pagkatalo at patuloy na sumisigaw ng may galit. Igie, awain mo ako sa kama kung meron ka. Sisiguraduhin kong mamamatay ka. Lumapit si Victoria at sinampal siya ng malakas sa mukha. Smack! Pum, kahit saan tayo mag-away, ako ang may kapangyarihan. Pero hindi mo ako deserve na ipaglaban. Tanging isang tunay na makapangyarihang tao lamang ang karapat-dapat na makipaglaban sa akin. Nang sabihin niya ang huling pangungusap, inilipat ni Victoria ang kanyang tingin kay Jordan. Si Victoria ay isang piling tao sa mga kababaihan, at si Jordan ay mahusay din sa martial arts. Pero medyo alanganin si Jordan, kaya kinuha na lang niya ang cellphone ng binata at sinimulang tingnan. Naisip ni Victoria sa sarili, sa nakalipas na 3 taon, hindi pa naging intimate ni Jordan si Hailey Camden, kaya siguro ngayon lang niya nagustuhan ang mga immature at inosenteng babae. It's all Hailey Camden's fault. Kung ang asong iyon ay madalas na naging matalik sa kanya sa nakalipas na 3 taon, maaaring may sakit na siya sa mga mahihina at mahinang babae na tulad niya ngayon. Siguradong matutuwa siyang makakilala ng babaeng tulad ko. Sadyang ipinakita ni Victoria ang kanyang mga kasanayan sa pakikipaglaban kay Jordan ngayon dahil gusto niyang ipaalam sa kanya na tulad niya, maaari rin siyang makipaglaban at matutuwa siyang i-spar sa kanya kung kailan niya gusto. Sinuri ni Jordan ang cellphone ng binata para i-verify na nai-record niya ang pag-uusap nila ni Zack sa pamamagitan ng text message, kung saan kasama ang plano nilang palitan ang microphones at gumawa ng kaguluhan sa restaurant. Agad namang pinadalhan ni Jordan si Zack ng video call request gamit ang phone ng binata.
Maya-maya sumagot si Zack. Matagal na, Mr. Smith. Sabi ni Jordan kay Zack sa tawag. Saglit na natigilan si Zack sa gulat bago nagtanong, sino ka? Bakit mo ginagamit ang phone ni Sam? Ngumiti si Jordan at sinabing, Mr. Smith, makakalimutin ka talaga. Ilang araw lang ang nakalipas, sinabi mo na puputulin mo ang lahat ng paraan para maitaguyod ko ang isang kabuhayan sa Orlando, at ngayon ay sinasabi mo sa akin na hindi mo ako nakikilala. Agad na napabulala si Zack sa gulat, ikaw ang walang kwentang manugang ng Camden. Bakit nasa iyo ang phone ni Sam? Ano ba talaga ang gusto mo? Sabi ni Jordan, nagpadala ka ng mga tao para gumawa ng gulo sa restaurant ko. Ako dapat ang magtatanong, anong gusto mo? Ano? Ikaw ang bumili ng Cloud Cafeteria. Nagpanik agad si Zack. Nagulat siya kung bakit biglang ibinenta ng kanyang karibal ang lahat ng mga restaurant, kung kanino niya ibinenta ang mga ito, at kung ano ang balak gawin ng mamimili sa kanila. Kung ito ay upang kumita ng pera mula sa pagpapatakbo ng isang restaurant, hindi nararapat na magbayad ng ganoon kataas na presyo sa isang restaurant na pinamamahalaan pa rin ng iba. Nahulaan ni Zack na ang mamimili ay sabik na gumawa ng ilang makabuluhang tagumpay sa industriya ng restaurant ng Orlando. Ngayon, alam na ni Zack ang dahilan. Matigas na sabi ni Zack, gusto mong maghiganti sa akin, ha? Punk, hindi ko alam kung paano ka nakakuha ng pera para makabili ng napakaraming restaurant, pero ilang dekada na ako sa industriya ng restaurant. Wala talagang paraan na malalampasan mo ako. Sabi ni Jordan, sige, tingnan natin kung ano ang mangyayari. Ibinaba ni Jordan ang video call, dinilaan ang binata, at agad na tinawagan si Pablo. Dahil gumamit ka ng malikot na taktika, huwag mo akong sisihin sa pagbabayad mo sa sarili mong barya. Mr. Jordan. Tuwang-tuwang sagot ni Pablo. Itinuro ni Jordan, ipadala ang iyong mga subordinates sa Sunny Restaurant para kumain at gumawa ng ilang problema para sa kanila. Roger. Naintindihan naman agad ni Pablo ang gustong gawin ni Jordan. Makalipas ang 20 minuto. Mahigit 100 eksperto sa Southeast Asia ang dumating sa labas ng Sunny Restaurant. Boss, may mga bisita. Marami sila at lahat sila ay galing sa ibang bansa. Excited na tumakbo papunta sa kanya ang super ni Zack. Halos walang tao sa labas at loob ng Sunny Restaurant ngayon dahil napagdesisyonan ng lahat ng fans na ipatronize ang Cloud Cafeteria. Pero, nang mabalitaan niyang maraming customer sa labas, natuwa agad si Zack. Hahaha, mas bigyang pansin ng mga chef ang pagluluto. Pagsilbihan natin sila ng mabuti. Hiniling ni Zack ang pinakamahusay na saloobin sa serbisyo mula sa kanyang mga tauhan. Gayunpaman, makalipas ang 1 oras. Nakahiga sa mesa at bumubula ang bibig ng 100 na kakaibang customer sa Southeast Asia. Ano-anong nangyari? Maaaring ito ay pagkalason sa pagkain. Mangyaring putulin ito. Kung ang isa sa kanila ay mamatay dito, kailangan kong tapusin ang aking restaurant. Mga dayuhan din silang lahat. Kung ang mga dayuhang customer ay nalason hanggang sa mamatay sa kanyang restaurant, magiging 10 beses na mas mahirap para sa kanya na harapin ang bagay na yon kaysa kung ito ay mga lokal na customer. Nang lumabas sina Jordan at Victoria sa Cloud Cafeteria, nagkataon na nakakita sila ng ilang ambulansya sa labas ng Sunny Restaurant habang isa-isang binuhat ng staff ang mga nalason na customer sa mga stretcher. Walang pakialam na sinabi ni Jordan, tapos na para sa Sunny Restaurant. Kung ang pagkaing inihain sa isang restaurant ay nagresulta sa nakamamatay na pagkalason sa pagkain, ang negosyo ng restaurant ay tiyak na magkakaroon ng malaking epekto. Kumalat ang balita tungkol dito, lalo na't mahigit 100 katao ang sabay-sabay na ipinadala sa ospital. Ang reputasyon ng Sunny Restaurant ay talagang nasira. Sa loob ng maikling panahon, nawala ang lahat ng mga customer ng restaurant, at ang mga pagsisikap ni Zack na dumaan sa public relations upang ipromote ang kanyang restaurant ay walang saysay. Ang Sunny Restaurant ay ang pinakasikat na restaurant ni Zack sa Orlando. Ngayon na ito ay nasira, ang mga natitira ay mas madaling harapin. Noong una, hindi nilayo ni Jordan na gumamit ng mga maling paraan at gusto lang niyang harapin si Zack sa pamamagitan ng mga lehitimong paraan. Halimbawa, maaari siyang kumuha ng mga sikat na mga awit upang kumanta sa restaurant araw-araw at palitan ang mga punong chef ng Cloud Cafeteria ng mga world-class na chef. Kayang-kaya niyang gumastos ng ganoon kalaking halaga at kakayanin niyang talunin si Zack kahit na siya ay mawalan ng pera.
Gayunpaman, dahil pinili ni Zack na i-provoke muna si Jordan, sarili lang niya ang dapat sisihin. Sa sandaling ito, walang alinlangan na si Jordan ang naging nangungunang magnate ng industriya ng restaurant sa Orlando. Pagkatapos noon, nakipag-ugnayan si Jordan sa ilan pang mga celebrity at nagbukas ng ilang karaoke bar at club sa Orlando para sipain ang nightclub magnate na nanumparing sisirain ang kanyang kabuhayan sa lungsod, palabas ng joint entertainment industry. Hindi nagtagal, lumipas ang kalahating buwan. Naghahapunan ang mga Camden sa villa ni Diana. Habang kumakain, sinabi ni Sylvie, "Narinig niyo na ba? Tumakas ang Goldmine Karaoke Bar sa lungsod kagabi. Nabenta na rin sa iba ang restaurant ni Zack na Sunny Restaurant." Kalahating buwan na ang nakalilipas, lahat sila ay marangal at makapangyarihang mga figura ng Orlando, ngunit sila ngayon ay nasa napakalungkot na kalagayan. How unexpected! Uminom si Elle ng isang kutsarang puno ng sopas at sinabing, malamang na-offend nila ang ilang big shot. Kung hindi, bakit maraming bagong restaurant, karaoke bar, at club ang lalabas sa nakalipas na 2 linggo? Ibinaba ni Herman ang kanyang tinidor at kutsilyo at malamig na yumuko. Si Zack Smith ay humiram pa sa akin ng pera 2 araw na ang nakakaraan, na sinasabing si Jordan Steele ay naghiganti sa kanya. Sinabi pa niya na napunta siya sa ganoong estado dahil sinubukan niyang tulungan kami. Atrocious! Si Jordan Steele ay bodyguard lang. Paano siya magkakaroon ng sapat na kakayahan upang maghiganti kay Zack? Tumango si Benedict at sumigaw, tama si Herman. Kung talagang gusto ni Jordan na maghiganti, siya muna ang nag-exit sa amin. Sa nakikita ko, iyon lang ang dahilan ni Zack Smith para manghiram ng pera. Kumunot ang noo ni Diana at nanatiling tahimik habang iniisip ang bagay na yon. Iniisip niya kung si Jordan nga ba ang nagdulot ng kaguluhan sa lungsod kamakailan. Gayunpaman, pagkatapos ng mahabang pag-isip, wala pa rin siyang sagot. Tumingin si Diana kay Hailey, na kanina pa nag-spacing out, at nagtanong, Hailey, ano ang iniisip mo? Patuloy ang ulirat ni Hailey habang umiinom ng sabaw, at nabalik lang siya sa katinuan nang sikohin siya ni Sylvie gamit ang kanyang siko. Humalakhak si Elle at sinabing, siguro iniisip ni Hailey ang marriage proposal ni Tyler, ha? Sa nakalipas na 2 linggo, 9 na beses nang nag-propose si Tyler kay Hailey, ngunit hindi pa ito nag-oo sa kanya. Sa nakalipas na 2 linggo, pinangungunahan ni Jordan ang industriya ng negosyo ng Orlando at kinuha ang ilang industriya para sirain ang kabuhayan ng mga taong tumindig laban sa kanya sa piging ng kaarawan ni Diana noon. Samantala, paulit-ulit ding nag-propose si Tyler kay Hailey. Pagkatapos ng proposal sa Cloud Cafeteria, nag-propose ulit siya sa ibang restaurant at cafe. Sa bawat pagkakataon, naghahanda siya ng regalo na nagkakahalaga ng hindi bababa sa $100,000. Sinabi ni Diana kay Hailey, mabait na bata si Tyler. Maganda ang background ng pamilya niya at mahal na mahal ka rin niya. Tinawagan ako ng tatay ni Tyler para sabihin na pinapahiya mo ang mga Collins sa paulit-ulit na pagtanggi kay Tyler. Pagkatapos ng lahat, ang Collins ay isang bingaw sa itaas ng Camdens sa mga tuntunin ng katayuan at kapangyarihan. Kahit gaano pa kaganda si Hailey, divorcee pa rin siya. Ang mga Collins ay hinahamak ang pagiging mapagpakumbaba at maaliwalas na pag-ugali ni Hailey. Tumango si Hailey at sinabing, sasabihin ko kapag nag-propose siya sa ika-10 beses sa concert ng superstar bukas. Sa wakas ay mumiti si Diana, at napabulala siya, haha, mahusay, ang mga Camden ay magdaraos ng isa pang masayang kaganapan. Halika, mag-toast tayong lahat para batiin si Hailey ng masayang pagsasama. Pinuno ng lahat ng alak ang kanilang mga baso at maging si Herman, na palaging laban kay Hailey, ay tumayo upang bigyan siya ng kanyang mga basbas. Hailey, mas may kakayahan si Tyler kaysa kay Jordan. Kung pakakasalan mo siya sa hinaharap, tandaan na ibahagi sa amin ang anumang mga benepisyo sa negosyo, kung mayroon man. Sumagot si Sylvie sa ngalan ni Hailey, that goes without saying, we're family after all, right, Benedict? Malawak ang ngiti ni Sylvie at marahang hinampas ng kamay si Benedict. Gayunpaman, hindi gumingiti si Benedict. Para bang walang kinalaman sa kanya ang kasal ng kanyang anak. Medyo nag-aatubili na itinaas ni Benedict ang kanyang baso at walang pakialam na sinabi, mas mahusay siya kaysa sa walang kabuluhang Jordan Steele na yon, at least sa pagiging presentable. Itinaas ng lahat ang kanilang salamin at binigyan si Hailey ng kanilang blessings. Gayunpaman, biglang tumayo si Drew at sinabing, masakit ang tiyan ko. Mauna na kayo. Itong batang ito. Umiling si Diana.
Karamihan sa mga sugat na natamo ni Drew ay gumaling na. Still, Diana had naging feeling na iba si Drew sa dati, lalo na kapag pinag-uusapan ang mga paksang may kinalaman kay Hailey at Jordan. Nagtungo si Drew sa washroom, ngunit sa halip na i-relieve ang tawag ni Nature ay may tinawagan siya. Tinatawagan niya si Jordan. Ang insidente sa underground parking noong isang araw, kung saan kahit si Pablo ay lumuhod kay Jordan, ay nakumbinsi si Drew na malamang na si Jordan ay magiging isang nakakatakot na boss kahit na hindi siya ang presidente ng Ace Corporation. Kaya naman, tumalikod si Drew at gustong makipag-ayos kay Jordan. "Hello," sagot ni Jordan sa telepono. Sinabi ni Drew, "Jordan, sa hapunan, sinabi ni Hailey na siya kay Tyler Collins kapag nag-propose ito sa kanya sa concert ng isang superstar bukas. Gusto mo bang kumbinsihin ko si Lola na pagbawalan si Hailey na mag-o?" Alam ni Drew na mahal pa rin ni Jordan si Hailey. Kung tutuusin, 3 taon na siyang kasal sa kanya at nagsikap para lang mapunta sila sa walang kabuluhan. Kahit sino ay magagalit kung sila ang nasa kanyang sapatos. Kung gusto ni Jordan na pigilan sina Hailey at Tyler na magpakasal, matutulungan siya ni Drew. Pagkaraan ng ilang sandali ng katahimikan, sinabi ni Jordan, "Huwag mo siyang pigilan. Hayaan mo lang siyang mag-oo." Sabi ni Drew, "Jordan, bakit hinayaan ng pump na si Tyler na makuha ang gusto niya? Sa iyong mga kakayahan, madali mo siyang mapapatay. Parehong siya at ako ay nasaktan ka, at binigyan mo ako ng napakasakit na palo, ngunit pinabayaan mo siya. Ang unfair sa akin." Tumawa si Jordan at sinabing, "Huwag kang mag-alala, mapupunta si Tyler sa isang estado na mas masahol pa kaysa sayo." Siyempre, maghihiganti si Jordan kay Tyler, ngunit hindi ito magiging kasing simple ng pagbali sa kanyang mga paa. Sinaktan din na Tyler at Hailey si Jordan, kaya ganoon din ang gagawin ni Jordan sa kanila. Gusto ni Jordan na pakasalan muna ni Hailey si Tyler bago pagsisihan ang kanyang desisyon. Iyon ang magiging pinakamalupit na paraan ng paghihiganti. Sabi ni Drew, "Rest assured, Jordan, binabantayan ko si Hailey, at nagsinungaling din ako sa kanya na ayaw ni Lola na lumipat siya kay Tyler bago sila ikasal." Sa nakalipas na mga araw, gabi na umuwi si Hailey, at sa araw lang siya lumalabas sa mga pampublikong lugar. Wala naman silang ginawa. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, sinabi ni Jordan, "Kahit na may ginawa sila, wala itong kinalaman sa akin." Humalakhak si Drew. "Pareho kaming lalaki, naiintindihan ko. Maaari mong ipilit na wala kang pakialam, ngunit tiyak na umaasa ka na hindi nila ginawa ang gawa." Natatawang sabi ni Jordan, "Drew, hindi ko akalain na mas naging pilosopo ka. Umunlad ka na." Sabi ni Drew, "Mas pilosopo pa ang susunod kong sasabihin." Tanong ni Jordan, "Oh, ganyan ka ba ka-confident?" "Sige na." Sabi ni Drew, "Pakasalan mo ang kapatid ko. Magiging mabuting asawa siya." Sinabi ni Lola na maganda ang panganganak niya. Sumigaw si Jordan, "Maligaw ka." Mula nang bumuti ang relasyon ni Jordan at Drew, sinisikap na ni Drew na kumbinsihin si Jordan na pakasalan si Elle. Alam na ni Drew na si Jordan ay nagkukunwaring mas mahina kaysa sa totoong siya sa nakalipas na 3 taon. Bagamat hindi pa niya nalaman ang aktwal na background ng pamilya ni Jordan, masasabi niya sa kung paano siya tratuhin ni Pablo na talagang hindi ordinaryo ang pamilya ni Jordan. Naisip ni Drew na malamang isa siyang big boss. Kung pinakasalan ng kanyang kapatid na babae si Jordan, maaari siyang magkaroon ng kaunting kapangyarihan at kumilos na parang malupit sa Orlando sa hinaharap. Patuloy na pinadalhan ni Drew si Jordan ng ilang larawan ni Elle, na ninakaw niya sa telepono ni Elle habang natutulog ito. Hindi kailanman na i-post ni Elle ang mga larawang iyon sa internet at itinago lamang ito sa kanyang telepono para sa kanyang sariling paghanga. Bagamat si Drew ay biological na kapatid ni Elle, nanumpa siya na papasok siya sa kanyang pantalon kung hindi niya ito kapatid. Matapos tingnan ang mga litratong iyon, halatang medyo naengganyo si Jordan. Gayunpaman, pinaplano na niya ngayon ang paghihiganti laban sa kanyang dating asawa, si Hailey, at iyon lang ang naiisip niya ngayon. Sa totoo lang, wala siya sa mood na lumipat sa iba. Matapos ibaba ang tawag, bumuntong hininga si Jordan. "Hailey, sa wakas ay ikakasal na kayo sa mayamang son na iyon, at hindi na niyo kailangang itago ang inyong relasyon." "Haha." Ngumiti ng mapait si Jordan. Noong una ay gusto niyang huwag pansinin ang katotohanan na si Tyler ay magpo-propose kay Hailey bukas, ngunit sa huli, siya mismo ang nagpasya na pumunta sa venue. Gusto niyang makita si Hailey na nililigawan gamit ang sarili niyang mga mata.
Gusto niyang maalala ang masasayang ngiti sa kanilang mga mukha. Pagkatapos ay ibibigay niya sa kanila ang parusang nararapat sa kanila. Tinawagan ni Jordan si Victoria sa telepono. Victoria, samahan mo ako sa concert ng isang superstar bukas. Alas 7 ng gabi. Amway Center. Napuno ang lahat ng 20,000 na upuan sa indoor arena at ang pag-ulan ngayon ay hindi nagpapahina sa mood ng mga masigasig na tagahanga. Iyon ang alindog ng isang superstar. Ang mga manonood ay nasa lahat ng edad, mula sa mga teenager hanggang sa mga nasa katanghaliang gulang na nasa kanilang mga 50. Nakaupo sa i-seat sina Jordan at Victoria na halatang iba sa mga ordinaryong upuan. Ang mga ordinaryong upuan ay mas malayo sa entablado, at ang mga nakaupo sa mga upuang iyon ay kailangang panoorin ang konsyerto sa pamamagitan ng malaking display screen dahil hindi nila makikita ang mga awit sa entablado mula sa anggulong iyon. Ang mga pisikal na upuan ay matigas din at hindi komportable. Ang mga na upuan ay mas maganda dahil nag-aalok sila ng isang mas malapit na view ng entablado at ang mga upuan ay mas komportable. Si Jordan ay nakaupo sa unang hanay na ilang hakbang lamang mula sa entablado. Gayunpaman, hindi lamang si Jordan ang kayang bumili ng mga isip. Hoy, nagkataon lang Jordan at Miss Clark. Nagkita tayong muli. Lumapit si Tyler, magkahawak kamay si Hailey. Umupo sila sa tabi mismo ni Jordan at Victoria. Napansin ni Jordan na magkahawak kamay sila sa publiko na hindi pa nila nagawa noong mga huling beses na nagkasalubong sila. Sumakit ang puso ni Jordan nang makita ang tagpong iyon. There was a time na pinagpantasyahan din niyang hawakan ang kamay ni Hailey habang nanunood ng concert together with her. Nang makita ni Victoria si Hailey, napagtanto niya kung bakit siya niyaya ni Jordan sa isang konsyerto. Bago ito, nagkamali siya ng akala na liligawan siya ni Jordan. Sinabi ni Victoria, Mr. Collins, ilang beses ka nang nag-propose kamakailan. Pursigido ka talaga ha? Kung hindi mo talaga kayang makuha ang puso ni Hailey, sumuko ka na lang. Hindi lahat ay kayang pakasalan siya. Pagkatapos ay ngumiti si Tyler at sinabing, handa akong mag-propose ng 100 beses, hindi tulad ng isang tao rito na hindi man lang nag-propose kahit isang beses at basta na lang lumipat kay Hailey bilang kanyang live-in na asawa. Hindi mapakali si Jordan na makipagtalo kay Tyler dahil napagod siya sa ginawa nito. Sa halip, nanatili siyang tahimik at hinihintay na magsimula ang pagtatanghal. Di nagtagal, ang superstar ay nagpakita ng kanyang hitsura at nagsagawa ng isang klasikong hit na nagdulot ng kaguluhan ng sigasig sa mga tao. Marami siyang kanta na pamilyar sa mga manonood. Siya ay ganap na karapat-dapat na maging isang superstar. Kahit nasa late 50s na siya, magaling pa rin siyang kumanta at sumayaw ng 2 kumpletong oras habang nakikipag-jamming sa musika. Ang lahat ay nahuhulog sa alindog ng superstar. Sa pagtatapos ng concert, basang-basa sa pawis at hingal na hingal ang superstar. Sabi niya sa microphone, pagod na ako. Ngayon gusto kong mag-imbita ng isang tagahanga na kumanta para sa akin. Paano yun tunog? Alam ng lahat na oras na para sa mga kahilingan sa kanta. Maraming mga awit ang magsasama ng segment ng paghiling ng kanta sa kanilang mga konsyerto, ngunit upang maiwasan ang mga aksidente, ang mga tagahanga na pipiliin para umakyat sa entablado ay nakahanda na lahat. Naturally, ang mga nagbayad ng mas maraming pera ay magkakaroon ng mas mataas na pagkakataong mapili sa karamihan ng mga kaso. Matagal nang gumugol si Tyler ng pera para makuha ang pwesto, kaya sa puntong ito, itinuro ng superstar si Tyler at sinabing, papuntahin natin ang kaibigan natin dito para kantahan ako. Inabot ng crew member ang isang mikropono kay Tyler, at lahat ng mga mata ay nakatutok kay Tyler sa sandaling ito. Sabi ni Tyler, gusto kong pumili ng kanta na pinangalan ng Love Letter para sa girlfriend kong si Hailey. In addition, I would like to take this opportunity to propose to my girlfriend. Hailey, papakasalan mo ba ako? Napaluhod na naman si Tyler at nag-propose kay Hailey. Naglabas siya ng Cartier diamond ring mula sa kanyang bulsa, na halatang hindi katulad ng inihanda niya para sa mga naunang proposal. Tuwang-tuwa at tumatalon ang mga fans na naroroon nang makita yon. Sa gitna ng pagsasaya, namuhay si Jordan sa kalungkutan. Sinabi ni Victoria kay Jordan, Jordan, kung talagang mahal mo pa rin si Hailey, ito na ang iyong huling pagkakataon. Alam din ni Victoria na this time, sasagutin na ni Hailey si Tyler. Dahil sa pagkaunawa ni Victoria sa ama ni Tyler, hinding-hindi papayag ang mga Colin na tanggihan ng babae ang proposal ng kasal ni Tyler ng higit sa 10 beses.
Nanatiling nakaupo si Jordan, medyo nanginginig ang mga kamay. Sa sandaling ito, talagang nag-alinlangan siya at pinag-isipan ito. Dapat ba akong sumugod para itigil ang lahat ng ito at ipaalam kay Hailey kung sino talaga ako? Dapat ba akong magpanggap na ang mga bagay sa nakaraan ay hindi nangyari? Dapat ko na lang bang isuko ang paghihiganti at lahat ng plano na aking naisip? Ang alam lang ni Jordan sa sandaling ito ay mahal pa rin niya si Hailey. Gayunpaman, bago makapagdesisyon si Jordan, umalinggaw sa buong arena ang matamis at kaaya-ayang boses ni Hailey. Ginagawa ko. Ang mga salitang iyon ay nagpatigil sa pagmumuni-muni ni Jordan. Excited na isinuot ni Tyler ang diamond ring sa ring finger ni Hailey. Nakatitig sa singsing na daliri ni Hailey, naramdaman ni Jordan na parang sinaksak ng milyong punyal ang puso niya. Ang babaeng minahal niya ng 3 taon ay ikakasal na ngayon sa iba. Sa sandaling nalaman niyang niloko siya ni Hailey, pinili niyang hiwalayan ito. Naisip niya na hindi na niya iisipin ang tungkol sa kanya ni hindi na niya pakialam kung sino ang makakasama niya sa hinaharap. Gayunpaman, labis na pinahahalagahan ni Jordan ang kanyang sarili. Paano niya madaling binitawan ang taong mahal niya? Matapos magtagumpay si Tyler sa pag-propose kay Hailey, ang superstar ay nagulat na tumingin kay Jordan at sinabing, "Gusto mo rin bang mag-request ng kanta? Kaya nating lahat kumanta ng sabay-sabay." Natigilan si Tyler. Gumastos din ba si Jordan para mag-request ng kanta? Sa katunayan, hindi rin alam ni Jordan kung bakit siya pipiliin dahil hindi naman siya gumastos ng pera para magkaroon ng pagkakataon. Dahil nalaman ng organizer ng konsyerto na dadalo si Jordan sa konsyerto, partikular niyang sinabi sa superstar na si Jordan ang kasalukuyang pinakamakapangyarihang negosyante sa Orlando at hiniling sa kanya na bigyan ng pagkakataon si Jordan na mag-request ng kanta. Kinuha ni Jordan ang mikropono. Sa sandaling ito, gusto na niyang ilabas ang kanyang emosyon sa pamamagitan ng isang kanta. May mga bagay na naipahayag niya sa pamamagitan ng isang kanta, ngunit hindi mga salita. Tinanong ni Jordan, "Maaari ba akong tumugtog ng instrumento at kumanta ng mag-isa? Kumanta at tumugtog ng musika mag-isa?" Marunong ba tumugtog ng anumang instrumento si Jordan? Parehong natulala sina Hailey at Tyler. Tinanong ni Tyler, "Hailey, maaari bang tumugtog ng piano o gitara si Jordan Steele o anumang iba pang instrumento?" Umiling si Hailey. Mayroon siyang piano sa bahay, ngunit hindi pa niya nakitang tumugtog ito ni Jordan sa nakalipas na 3 taon. Bukod dito, naisip niya na si Jordan ay mula sa isang mahirap na pamilya sa kanayunan at hindi nagkaroon ng pagkakataong matuto ng musika dahil sa mga hadlang sa pananalapi. Nagulat ang superstar ngunit natuwa nang marinig ang kanyang kahilingan. "Siyempre, maaari mong gawin ito. Ito ay nangyayari na ang aming pianist ay pagod. Maaari na siyang magpahinga. Punta ka sa stage." Nagkusa ang superstar na iabot ang kanyang kamay kay Jordan at hilahin siya papunta sa entablado. "Lahat, bigyan natin siya ng isang buong palakpakan, hindi ba?" Hinikayat ng superstar ang mga tagahanga na i-cheer si Jordan dahil sa takot na kabahan si Jordan sa harap ng napakaraming tao. Gayunpaman, paano ngayon ay kinakabahan si Jordan? Sa puntong ito, puno na ng pagkabigo at kalungkutan ang kanyang puso. Sa gitna ng hiyawan ng mga manonood, umupo si Jordan sa harap ng isang piano. Nag-iisip siya kung anong kanta ang kakantahin. Bagamat heartbroken ang kantang pinakabagay sa mood niya ngayon, ayaw niyang kantahin ito. Ang kanta ay maglalagay sa kanya sa isang mababang posisyon at magbibigay sa Hailey at Tyler ng pagkakataon na kutyain siya. Pinili niyang kantahin ang isa sa mga pinakasikat na kanta sa kasalukuyan. 1,000 dahilan para maging malungkot. Iba rin ang kahulugan ng pamagat ng kanta, may 1,000 dahilan para malungkot at ang pagkawala ay hindi naman siguro dahilan ng aking kalungkutan. Dahil malapit nang matapos ang concert, lahat ng ilaw sa arena ay nakabukas. Parehong maliwanag ang entablado at audience pit. Gayunpaman, sa sandaling ito, muling namatay ang mga ilaw sa audience area, at ang spotlight ay nasa stage na. Idiniin ni Jordan ang lahat ng kanyang mga daliri sa puting mga susi, tinugtog ang root note sa kanyang kaliwang kamay, at ang treble clef melody sa kanyang kanan. Ang kanyang mga posisyon sa kamay at postura ay tama, at siya ay naglalaro ng napaka-fluid. Sa sandaling magsimula ang intro ng A Thousand Reasons to Be Sad, nagsimulang magsaya ang mga fans. Natigilan si Hailey matapos makinig ng ilang segundo. Natutunan din ni Hailey kung paano tumugtog ng piano mula pa sa murang edad at napakahusay nito.
Kaya naman, natural niyang masasabi ang pamantayan ng kakayahan ni Jordan sa pagtugtog ng piano sa isang sulyap. Tama ang kanyang tindig, malinis ang kanyang paglalaro, at tumpak ang kanyang ritmo. Si Jordan ay dapat na tumutugtog ng piano sa loob ng hindi bababa sa 3 taon upang i-play ang intro ng kantang ito ng perpekto. Nagsimula lang ba siyang mag-aral ng piano pagkatapos naming ikasal? Diyos ko, ang dami niyang gawain araw-araw, pero may oras pa siya para mag-practice ng piano at tumugtog nito ng mahusay. Damn it, Jordan, bakit hindi mo sinabi sa akin na marunong kang tumugtog ng piano? Ikinalulungkot ni Hailey ang katotohanan na nalaman niyang maaari lamang tumugtog ng piano si Jordan pagkatapos nilang maghiwalay. Pagkatapos tumugtog ng intro sa piano, nagsimulang kumanta si Jordan ng mabagal. Ang taong minahal ko ay hindi na akin. Wow! Ibang-iba ang boses ni Jordan sa pagkanta kumpara noong nagsalita siya. Oh my God, bakit parang ang sarap? Natigilan si Hailey at ang lahat, at hindi nagtagal ay nagpalakpakan sila. Concert iyon ng superstar. Ang iba ay parang biro kapag kumanta sila sa kanyang konsyerto. Parang nagdonk sa likod ni Vince Carter at Zach LaVine. Sila ay talagang walang kapantay para sa kanya. Gayunpaman, ang boses ni Jordan ay malambing at nagpaningning sa kanilang mga mata sa tuwa, kahit na hindi naman ito hinihigitan ang superstar. Ito ay dahil ang vocal coach ni Jordan ay si Seth Riggs, ang mismong lalaking nagturo kay Michael Jackson, ang King of Pop, pati na rin ang ilan pang mga superstar. Natutong kumanta si Jordan mula sa kanya sa edad na 6, kaya siguradong isa siyang makaranasang mga awit. Siyempre, sa sandaling ito, hindi sinasadya ni Jordan ang kanyang husay sa pagkanta at sinusunod lang ang kanyang puso habang kumakanta. Sa pagkakataong ito, ang pag-ibig ko ay hindi magtatagal. Hindi ko na kayang magtagal pa. May 1,000 dahilan para malungkot, 1,000 dahilan para malungkot. Sa huli, ang aking pag-ibig ay unti-unting nagiging lipas. Nagpipiano pa rin si Jordan habang nasa verse. Gayunpaman, pagdating sa koro, nagsimulang tumugtog din ang mga drummer at gitara. Sa katunayan, ang superstar ay nakikipagharmonya pa kay Jordan. Nakakalasing lang ang buong performance. Diyos ko ni. Natulala si Hailey sa pagkanta ni Jordan, at hindi siya makapaniwala na ang lalaking nasa entablado na ngayon ay nasa limelight ay ang kanyang dating asawa. Siya ang dating asawa na tinawag niyang walang kabuluhan at ng kanyang pamilya. Paano siya napakatalino? Sa sandaling iyon lamang napagtanto ni Hailey na maliban sa kanyang naghihirap na pamilya, si Jordan ay mas mahusay kaysa sa karamihan ng mga sayo ng mayayamang pamilya sa maraming iba pang aspeto, tulad ng kanyang personalidad, mahusay na pagsasalita, pagpapalaki, kahusayan sa sining at ugali. May 1,000 dahilan para malungkot, 1,000 dahilan para malungkot. Sa huli, nakalimutan ako sa kwento ng iba. Nang matapos ang kanta, nagpalakpakan ang mga manonood. Maraming tao ang nagsabi na ang gwapong hitsura ni Jordan, mahusay na pagkanta, at mahusay na husay sa pagtugtog ng piano ay lahat ng mga katangian na gagawa ng isang kahanga-hangang bituin. Gayunpaman, pagkatapos kumanta si Jordan, lumabas siya ng entablado nang walang sinasabi ni isang salita. Gayunpaman, hindi siya bumalik sa kanyang upuan at sa halip ay dumiretso sa labasan. Jordan. Hindi napigilan ni Hailey ang kamay ni Tyler at nagmamadaling tinungbo ang exit para habulin si Jordan. Sa huling 4 na minuto, siya ay natulala sa kanyang asawa. Hailey. Gusto rin sana siyang habulin ni Tyler pero pinigilan siya ni Victoria. Sabi ni Victoria, Mr. Collins, hindi pa tapos ang concert. Hindi pa huli ang lahat para umalis pagkatapos nito. Sabi ni Tyler na may pag-aalala, pumunta si Hailey para habulin si Jordan Steele. Ngumiti si Victoria at sinabing, so ano? Na siya sa iyong proposal. Ano pa ang inaalala mo? Sa tingin mo ba pipiliin niya si Jordan kaysa sayo? Tumawa si Tyler at sinabing, haha, I'm absolutely confident na matatalo ko si Jordan. Okay then, hindi ko na siya hahabulin. Jordan. Hawakan mo dyan. Mabilis na naglalakad si Jordan, at si Hailey ay nagmamadali hanggang sa labasan, kung saan sa wakas ay naabutan niya ito at pinigilan siya. Hingal na hingal si Hailey, tila nalilito, ngunit napakarilag pa rin niya. Matapos huminto, natuklasan ni Hailey na may luha sa mga mata ni Jordan, ibig sabihin ay umiyak lang siya. Jordan. Agad na tumalon si Hailey sa mga bisig ni Jordan.
Ang kantang kinanta lang ni Jordan sa harap ng 20,000 katao ay labis na nakaantig sa kanya dahil ito ang kwento ng kanilang relasyon. Masasabi ni Hailey kung ano ang ibig sabihin nito. Huwag mong gawin ito. Malapit ka nang maging asawa ng iba. Marahang itinulak ni Jordan si Hailey palayo. Nagtanong si Hailey ng may matinding debosyon, "Silly, dahil mahal na mahal mo ako, bakit kailangan mong maging mapusok at hiwalayan ako noon? Alam ko, hindi matatanggap ng mga lalaki ang pagiging cuckold, ngunit hindi lahat ng lalaki ay kwalipikadong magsimula ng diborsyo." Palibhasa'y talagang katawa-tawa siya, sinabi ni Jordan, "Anong uri ng mga lalaki ang kwalipikado at anong uri ng mga lalaki ang hindi?" Sabi ni Hailey, "Ang mga lalaking mayayaman at makapangyarihan ay may karapatan, habang ang mga lalaking tulad mo na nagmula sa mahirap na pamilya ay dapat matutong magparaya sa mga ganitong bagay." Jordan, kung pinili mong pigilan ang iyong sarili at tanggapin na hindi nangyari ang insidenteng iyon, ako magiging asawa mo pa rin ako ngayon. Nagalit si Jordan sa sinabi niya. Ikaw ang may kasalanan, at sinisisi mo ito sa mahirap kong background. Dapat bang sisihin ng mga mahihirap na katulad natin ang ating mga sarili sa mga pangyayaring napapailalim sa atin at kinukonsinti ang pagtataksil sa inyo dahil lang sa kayo ay mayaman at makapangyarihan? Ang pagiging mayaman ba ay nagbibigay sa iyo ng karapatang mga lunya ng walang parusa habang nakakakuha ng kagalakan mula sa paghihirap ng iba? Bagamat hindi dumanas ng kahirapan si Jordan, gusto niyang magsalita para sa mahihirap. Lahat ng tao ay nararapat ng pantay na paggalang. Umiling si Hailey at sinabing, "Magiging mas makatotohanan ka ba? Maging ang aking lolo ay nagsabi na ang mga naghihirap ay hindi kailanman makakapag-alaga ng mga mahuhusay na bata. Alam kong mabuti ka sa akin, at mayroon kang magagandang katangian, ngunit hindi ko makita ang hinaharap kasama ka." Habang nagsasalita ay biglang inabot ni Hailey ang kamay ni Jordan. "Jordan, bigyan mo ako ng ilang taon, okay?" This time, hindi na tinabig ni Jordan ang kamay ni Hailey. Sa halip, tinanong niya, "Ano ang ibig mong sabihin?" Sabi ni Hailey, "Sa ilang taon, mamanahin ko na sana ang mga ari-arian ng mga Camden at maipanganak ko ang anak ni Tyler. Hintayin na lang natin na magkabalikan, di ba?" Hindi makapaniwalang tumingin si Jordan kay Hailey, halos hindi makapaniwala sa katotohanan na ang babaeng inaakala niyang inosente, dalisay at simpleng pag-isip ay magkakaroon ng ganoong plano. Nagtatakang tanong ni Jordan, "Are you treating me as your standby lover? Ibabalik mo ba ako pagkatapos mong paglaruan ka ng bastos na si Tyler Collins sa loob ng ilang taon?" Smack! Sinampal ni Hailey si Jordan sa mukha dahil hindi niya gusto ang mga salitang laruan. Sabi ni Hailey, "Wake up. Maging mas makatotohanan. Ganito ang lipunan. Ang mayayaman lang ang makakapag-asawa ng mayayaman. Ang isang lalaking tulad mo, na nagmula sa isang mahirap na pinagmulan, ay nararapat lamang sa mga tira. Ito ang mundo para sa iyo. Tigilan mo na ang pagiging mayabang at iniisip mong pambihira ka. Oras na para baguhin mo ang pagkatao mo. Pag-isipan mong mabuti. Sa 3 hanggang 5 taon, magkakaroon ako ng hindi bababa sa $150 milyong na higit pa sa kikitain mo kahit na magtrabaho ka bilang bodyguard sa buong buhay mo. Magtanong ka, sinong multimilyonaire ang handang pakasalan ang isang ordinaryong lalaking tulad mo? Dapat mong kunin ang pagmamahal ko para sa iyo bilang isang pagpapala. Dapat ay lumuhod ka at nagpapasalamat sa akin sa pagnanais na makasama ka, kahit na pagkatapos kong maging multimilyonaire sa halip na magsalita ng mga bagay na walang katuturan." Isang malakas na sampal ang ibinigay ni Hailey kay Jordan sa kanyang mukha, ngunit wala man lang siyang naramdamang sakit. Bagamat nagkaroon siya ng mataas na threshold ng sakit pagkatapos ng lahat ng labanan sa larangan ng digmaan, ang pisikal na sakit na nararanasan niya ay walang halaga kumpara sa emosyonal na sakit na kanyang nararamdaman. Natahimik si Jordan. Iniisip niya kung anong pagpipilian ang gagawin niya kung hindi siya ang sayo ng Stiles, na isang pamilya na may multi-billion net worth, ngunit isang ordinaryong tao lamang mula sa isang ordinaryong pamilya. Sa 100 ordinaryong lalaki, 99 ang ayaw magpakasal sa isang multimilyonaire na may asawa at ina ng anak ng ibang lalaki. Para sa kanila, ito ay talagang isang pagpapala. Emosyonal na napabuntong hininga si Jordan dahil alam niyang mahal din siya ni Hailey. Kung ibang tao, baka magpapasalamat sila sa iyo, pero sa kasamaang palad, hindi ko hahayaan na maging second option ang sarili ko. At saka, may utang ka pa sa akin na humingi ng tawad sa nangyari kanina. Sigaw ni Jordan.
Niloko siya ni Hailey at ginawa siyang cuckold, pero hanggang ngayon, hindi pa siya humihingi ng tawad dito. Gayunpaman, gusto niya itong maging standby lover niya. Galit na sagot ni Hailey, napakabuti ko sa iyo, pero ang gulo mo pa rin. Alam mo bang marami akong manliligaw ngayon at magpapatuloy pa rin sa loob ng ilang taon? Dapat magpasalamat ka na pinili kita. Gayunpaman, nakikipagtawaran ka pa rin sa paghingi ng tawad. Hindi ka makakarinig ng paghingi ng tawad mula sa akin sa buong buhay mo. Alam ni Hailey na mali ang ginawa niya kay Jordan, pero ayaw niyang magpakababa at humingi ng tawad dahil pakiramdam niya ay binibigyan na niya ng malaking kabayaran si Jordan sa pamamagitan ng pagpayag nitong makipagbalikan sa kanya. Ayaw na ring ituloy ni Jordan ang pakikipagtalo sa kanya. Fine, hindi kita pipilitin. Sa kasong ito, hiling ko sa iyo ang conjugal bliss at sana ay hindi mo pagsisihan ang iyong pinili. Pagkasabi nun ay tumalikod na si Jordan at umalis. Still, standing behind him, Hailey exclaimed, "Haha, bakit ako magsisisi sa pinili ko? Si Tyler ay 100 beses na mas mahusay kaysa sayo. Magpapakasal ako sa isang mayamang lalaki, at ikaw ang magsisisi. Sa loob ng ilang taon, hindi ka na makakapagpatuloy sa pagtatrabaho bilang bodyguard, at pupunta ka sa akin na lumuhod. Ila din, tingnan natin kung gusto pa kita." Hindi siya pinansin ni Jordan at ibinuhos ang lahat ng galit niya. Susunod, ilalabas niya ang lahat ng galit na dulot ng pinsalang ginawa sa kanya ni na Tyler at Hailey. Makalipas ang 1 oras, sa Rose Garden Villas. Nag-check out si Jordan sa Westlake Hotel. Lumipat siya sa isang villa sa pinakamahal na residential area sa Orlando na kabibili lang niya. Ang oras ay 11 na ng gabi. Biglang dumating si Victoria sa villa ni Jordan at humingi ng tawad, "Mr. Steele, I'm so sorry, nagkaroon ng matinding traffic sa daan at gumugol kami ng kalahating oras sa paglabas lang ng arena." Nauna nang umalis si Jordan kaysa sa kanila, kaya mas madali siyang umalis. Kung umalis siya pagkatapos ng concert, naipit din siya sa traffic. Hindi nagalit si Jordan. Walang pakialam niyang sinabi, "Opisyal ko nang sinimulan na isagawa ang aking plano para sa paghihiganti laban sa mga Collin. Isa silang top-tier na pamilya sa Orlando, kaya tiyak na kakailanganin nila ng ilang oras para maghanda para sa isang engrandeng kasal. Ipapababa ko ang mga Collin at magiging isang Bush League na pamilya bago ikasal sina Tyler Collins at Hailey Camden. Victoria, kilala mo ang mga Collin. Sabihin mo sa akin ang higit pa tungkol sa kanila." Tumanggo si Victoria at nagpaliwanag, "The Collins are now helmed Eli Tyler's father, Leonard Collins. Ang pinakamalaking negosyo niya ay ang chain ng Era Express Hotels na matatagpuan sa buong bansa. Bukod dito, nagmamay-ari din siya ng higit sa 20 hotel, kabilang ang 7 Stars Hotel at Lux Hotel sa Orlando. Ilang taon na ang nakalipas, ang kanyang brand ng hotel ay may halaga na higit sa $1 bilyong. Ngunit mula noon ay bumaba na at ngayon ay nagkakahalaga na lamang ng $460 milyong. Nagsindi ng sigarilyo si Jordan at sinabing, na target lang nila ang merkado ng mga kadena ng hotel na may katamtamang presyo at nakilala ang pangangailangan para sa kasiyasya ngunit abot kayang serbisyo sa hospitality, sa isang lugar sa pagitan ng mga economic hotel at 5-star na hotel. Nagsimula sila sa pamamagitan ng bulag na pagpapalawak ng kanilang kadena at pagkuha ng mga hotel sa pangatlo at ika-4 na antas ng mga lungsod sa kabuluhan ilang taon na ang nakalipas. Kung hindi pa nila nakilala si Uncle Dobrul, malamang nalulugi pa sila ngayon. Nagtatakang tanong ni Victoria, "Mr. Steele, si Uncle Dobrul ba ang nabanggit mo, ang magnate ng international hotels, si Paul Dobrul?" Si Paul Dobrul ay isang maalamat na figura sa industriya ng hospitality. Tumango si Jordan at sinabing, "Kaibigan siya ng lolo ko." "Haha." Ngumiti si Victoria ngunit sa kaibuturan niya, napuno siya ng labis na pagkabigla. Ang pamilya ni Jordan ay may napakalakas na koneksyon. Ang kaibigan ng kanyang lolo ay isang world-class magnate. Sinabi ni Jordan, "Narinig ko noon na binanggit ni Uncle Dobrul na minsan nang humiling ang isang lokal na hotelier na makipagtulungan sa kanya. Sa tingin ko ito ay si Leonard Collins, ang ama ni Tyler. Sa oras na yon, nagawa niyang kumita ng $15 milyong sa isang taon at ang kanyang negosyo sa hotel ay nagsimula, lahat salamat kay Uncle Dobrul. Kailangan ko lang si Uncle Dobrul na bigyan siya ng kaunting push at matatapos na ito para sa hotel business ni Leonard Collins." Ngumiti si Jordan. Si Leonard ay sunod-sunuran kay Paul Dobrul at susundin niya ang lahat ng kanyang mga salita.
Madaling matatalo ni Jordan si Leonard sa pamamagitan ng mga kamay ni Paul Dubrul. Agad na tinawagan ni Jordan si Paul Dubrul. Tito Dubrul, ang tagal na nating magkita. Ako ito, Jordan Steele. Kumusta ka kamakailan? Kamusta ang kalusugan mo? Magalang nabati ni Jordan sa telepono. Tuwang-tuwa si Paul Dubrul nang makatanggap ng tawag mula kay Jordan. Jordan, matagal na panahon na rin nang huli kong marinig ang boses mo. Nakausap ko lang ang lolo mo sa isang video call kahapon at ipinakita niya sa akin ang mga bagong tanim niyang bulaklak na jasmine. Magaling na ako. Nagbakasyon ako sa Hawaii, ikaw naman. Nabalitaan ko sa lolo mo na natapos mo na ang 3 taong karanasan mo sa pagiging live-in-in-law at naghahanda ka ng palakihin ito sa industriya ng negosyo. Sabi ni Jordan, yes, I called you this time to talk to you about something regarding business. Naaalala mo ba ang isang chain ng hotel na tinatawag na Era Express? Narinig ko na binigyan mo si Leonard ng mahalagang payo na nagbigay daan sa kanya na maging bilyonaryo sa loob ng maikling panahon. Sabi ni Paul Dubrul, oh yes, I remember Leonard Collins. Siya ay may isang kaibig-ibig at matikas na asawa, at ako ay may malalim na impresyon sa kanila. Narinig ko na ang kanyang negosyo sa hotel ay nakakaranas ng mga issue kamakailan, at tinawag niya ako ng maraming beses para sa tulong. Balak mo bang tulungan ko siyang muli? Ipinaliwanag kaagad ni Jordan, hindi, sa kabaligtaran, gusto kong saktan mo siya at ituro siya sa daan patungo sa pagkawasak. Wow, parang na-provoke ng malas na ito ang isang taong hindi naman dapat. Sige, ipaubaya mo na sa akin. Kahit na si Dubrul ay isang internationally renowned hotel magnate, ang kanyang status ay mas mababa pa rin sa lolo ni Jordan. Ang lolo ni Jordan ay nagbigay sa kanya ng maraming tulong sa mga nakaraang taon, kaya tiyak na gagawin niya ang isang pabor kay Jordan. Pagkatapos ibaba ni Jordan ang tawag, tinanong ni Victoria, ayos na ba? Tumango si Jordan. Sabi ni Victoria na may malaking paghanga, Mr. Steele, hindi ka talaga kapanipaniwala. Maaari mong sirain ang Collins sa isang tawag lamang sa telepono. Akala ko sasabak ka sa matinding labanan laban sa kanya. Nakangiting sabi ni Jordan, intense battle. Ha, ang Steeles ay ganap na wala sa liga ng Collins. Paano nila tayo makikipaglaban? Nainggit talaga si Victoria sa family background ni Jordan. Gusto niyang pakasalan ang isang mayaman na tulad niya para lang makita kung ano ang mundo nila. Biglang sinabi ni Victoria, gayunpaman, si Mr. Dubrul ang gumabay kay Leonard Collins at nagbigay sa kanya ng ginintuang payo. Kahit na si Leonard Collins ay sumunod sa kanya sa pagkakataong ito, malamang na magtatagal para ipakita ang pagkalugi ng kanyang nabigong pamumuhunan. Samantala, ang kasal nina Tyler at Hailey ay malamang nagaganapin sa susunod na 1 o 2 buwan. Tumango si Jordan at muling tumawag sa telepono. Pablo. Mr. Jordan. Galing na ba ang lahat ng mga kampon mo? Nauna nang inutusan ni Jordan si Pablo na magpadala ng daang dagdag na mga subordinates sa Southeast Asian para masira ang reputasyon ng restaurant ni Zach sa pamamagitan ng pagkukunwaring nalason sa pagkain mula sa pagkaing inihain nila. Upang maging mas kapani-paniwala ang kanilang pagkilos, nagpasya silang kumain ng mga pagkaing makakasakit sa kanila at nauwi sa pagpapagaling sa ospital ng ilang oras. Sabi ni Pablo, matagal na silang nakarecover. Ano ang problema, Mr. Jordan? Huwag mag-atubiling bigyan ako ng mga utos. Sinabi ni Jordan, ipadala ang bawat isa sa iyong mga kasambahay upang mag-check-in sa isang silid kasama ang isang babae sa hotel ni Leonard Collins. Kapag ginagawa ito, tumingin sa paligid para sa mga pinhole camera sa silid ng hotel. Kung mayroon man, hanapin ang footage. Kung wala man, mag-install ng isa sa bawat kwarto at pagkatapos ay ilantad ang video ng iyong mga underling na gumagawa ng gawa kasama ang kani-kanilang mga partner. Parehong naunawaan nina Pablo at Victoria ang nais gawin ni Jordan. Binabalak niyang sirain ang reputasyon ng mga hotel ng Collins. Ang pagkatuklas na ang mga silid ng hotel ng Collins ay may mga pinhole camera ay magiging isang paglabag sa privacy ng mga bisita ng hotel na negatibong makakaapekto sa negosyo ng hotel. Sabi ni Victoria na may maamong ngiti, hindi ko in-expect na magkakaroon ka ng ganoong plano, Mr. Steele. Tumawa si Jordan at sinabing, ang mundo ng negosyo ay parang isang larangan ng digmaan. Ang gusto ko ay tagumpay at ang paraan kung saan ko ito makukuha ay hindi mahalaga. Kung si Jordan ay walang 1 taon na karanasan sa larangan ng digmaan, hindi siya magiging walang humpay.
Ngayon, ang gusto lang niya ay manalo. Inabot ni Jordan ang kanyang kamay at sinabing magpatuloy. Kinuha ni Victoria ang dokumento at sinabi habang tinitingnan ito, si Tyler Collins ay hindi nagtatrabaho sa kumpanya ng kanyang ama. Kumuha siya ng ilang dose-dose ng milyong dolyar mula sa kanyang ama at ginamit ito para magtayo ng isang kumpanya. Noong una siyang nagsimula, nagkaroon siya ng malaking pagkalugi, ngunit ang kanyang negosyo ay umaangat sa huling 2 taon. Isa na siyang profesional na angel investor. Noong nakaraang taon, lumikha siya ng 8 milyong dolyar na pondo at namuhunan sa 40 kumpanya. Ang kalahati ng kanyang mga pamumuhunan ay nabigo, ngunit nakakuha siya ng mga kita sa libro na 16 na milyong dolyar. O, kumita ng kaunti ang punk na yon. Nagulat si Jordan. Alam niya na ang pagkabigo ng 20 sa 40 na pamumuhunan ay hindi isinasaalang-alang. Kahit na ang rate ng pagkabigo ay 70%, ang natitirang 0% ng mga kumpanyang nagtagumpay ay magdadala sa kanya ng sapat na kita. Tumango si Victoria at sinabing, gumawa siya ng isa pang malaking pamumuhunan sa taong ito, at ngayon ay namuhunan na siya sa kabuuang 70 kumpanya. Ang investment manager ng kanyang kumpanya ay hinulaan na maaari silang kumita ng 48 milyong dolyar sa taong ito kung sila ay papalarin. Malamig na yumuko si Jordan. Hindi ko hahayaan si Tyler Collins na magkaroon ng pinakamahusay sa parehong mundo. Sinabi ni Jordan, alamin kung saang 70 kumpanya siya namuhunan. Huwag pansinin ang mga nagsara o bumabagsak. Alamin kung alin ang pinagkakakitaan ni Tyler Collins at pagkatapos ay i-boycott sila. Gusto kong mawala si Tyler sa bawat sentimo na namuhunan niya. Gusto kong makasigurado na matatapos siya sa wala. Noon lang napagtanto ni Victoria kung gaano talaga katakot si Jordan. Pagkatapos, idinagdag ni Victoria, may isang nakatatandang kapatid na lalaki si Tyler, ngunit hindi siya napakahusay. Naghihintay na lang siyang magmana ng legacy ng kanyang ama. Gayunpaman, ang ina ni Tyler, si Rosie Huxley, ay anak ng pamilyang Huxley, na isang top-tier na pamilya sa New York. Siya ay may malakas na background at dapat natin siyang bigyang pansin. Natigilan si Jordan. Rosie Huxley. Parang eleganteng pangalan. May litrato ka ba sa kanya? Sinabi rin ni Paul Dubrul na maganda at matikas ang asawa ni Leonard sa tawag ngayon lang. Na-curious si Jordan sa babaeng nag-iwan ng malalim na impresyon kay Paul Dubrul. Nag-log in si Victoria sa Instagram at hinanap ang page ni Rosie bago ibigay ang kanyang cellphone kay Jordan para tingnan niya. Si Jordan ay ipinakita sa isang larawan ng isang napakarilag na babae na nagsuklay ng kanyang kulot na buhok sa gilid. Hindi masyadong makapal ang makeup niya pero matingkad ang kulay ng lipstick niya. Nakasuot siya ng masikip na damit at nakatayo sa harap ng microphone. Para siyang isang mga awit sa edad na 30. Bahagyang natigilan si Jordan. Hindi ko inasahan na ang ina ni Punk na si Tyler Collins ay napakaganda. Napangiti si Victoria at sinabing, lahat ng miyembro ng upper class circle sa Orlando ay iniisip na si Leonard Collins ay hindi karapat-dapat kay Rosie Huxley dahil ang kanyang pamilya ay mas mayaman kaysa sa kanya. Noon, gumamit siya ng kasuklam-suklam na paraan para pakasalan siya. Hindi interesado sa family history ng mga Collins, ibinalik ni Jordan sa kanya ang cellphone ni Victoria. Wala kang pakialam sa mga Huxley. Alam na alam ni Jordan kung aling mga pamilya ang hindi niya kayang masaktan sa bansang ito, kaya bukod sa kanila, hindi siya nagbigay ng sigaw tungkol sa iba.